Hi everyone, this is Ailes, and this video is just a clip of us talking about our recommendation for our F2P friends to be sure that they'll be able to stand toe-to-toe with spenders and not get left behind when it comes to progress. Keep in mind that this is not the only way for you to efficiently use your resources, so take this as one of those videos that you'll use as a reference to build a better character than any of us. All right, enough talking and let's jump right into the video. Ailes Gaming TV. I-discuss muna ni Loyan yung kung ano yung magandang recommendation na bilhin sa shop para hindi ka ma-late sa progress tapos makapalag ka dun sa mga syempre, spender. Ayan, ano ba mga dito tol? Pasasuggest mo na recommendation dito sa shop? Gina, check mo yung naririnig mo sa background si Good Doggy. Naririnig sa background si... Pet yan eh. Sanay na yung mga viewers natin may kasamang pet, tol. Tier 1 pet kasi yun. Raya. Ayan, tol. Ano kasi sa akin dito to, parang ang pinaka napansin ko. Mas okay yung pagtutunan mo muna yung feathers. Itong mga light, dark, day, tsaka time space. Lalo itong time space. Kasi andito yung ignore depth. Kasi yung mga sa mga sa DPS. Pero pag sa kasi, sa mga priest, yan, bard support, yung mga, kung gusto mong mag-build ng tanky, yan, yung rin, time space, tsaka day and night. Meron dyan mga depth feathers. Ito kulay itim. Ayan, yung sa kulay. Sa defensive na, pwede kang mag-focus doon. Tapos, yun, basta ang pinaka-prayo mo lang muna ngayon, yung equipment depth, defense. Yan yung mga nakukuha dyan sa feathers, sa mga refine. Yan, sa refine. Pero sa refine kasi, merong event na parating na itong April 6. Yung sa mga magbanin yung maraming bigay na na Illumium, yung mga Bless Armor, or kaya mas okay sa akin na parang recommended ko na once na hintayin mo na lang yung event na yun kasi dun ang daming bibigay na Oridicon dun sa Illumium. Tsaka kung kunyari F2P ka, limited lang yung resource mo ng gold coin eh. So sa akin hindi pwede siya kung sobra-sobra or tingin mong swerte ka. Pero para sa akin hindi siya ganun ka solid investment dahil may chance siya mag-fail eh. So possible na yung in-invest mong gold coin is wala namang stats na may dadagdag sa'yo. Unlike tong mga feathers, talagang siya, sure progress. Kahit kung like kung makabili ka ng 5, maka-upgrade ka ng isang feather sa isang araw, parang yun. Progress na rin yun. Sipin mo, na yun, 8. Super cookie to, okay din to. Super cookie pwede rin, kasi i-upgrade mo yung pet. Ay, yung mount. Pero ang pinaka-pangalawa ko dyan na marirecommend, itong Heart of Valor. Kasi sa yan, pag tumaas-taas na yung level natin, magkakaroon ng stats yung mount. And then, may mga flat depth din. Tapos meron doon yung PvP stats. Kung pwede ka maghabol ng PvP stats doon. So dito, ito pang doon, pang dagdag doon, pang Heart of Valor. Pagka lumabas kasi yung material niya, yan. Pero meron kasi nakukuha rin yan doon sa Freya Mirage. Dungeon yun na pang level 90 plus yata, or 95. Yun yung 10-man dungeon na puro mechanics. Kaya makukuha mo yan doon. Pero kung pwede ka magdagdag din, ayan, 10 na lang naman siya 10 gold coins. So after ng LND, yung mga feathers, ang next na prayo is itong Heart of Valor. Ang Heart of Valor. Or itong Mora coin. Mora pang enchant. Kasi ito mahalaga. Diba? Ang enchant kasi dito is
parang lumilevel siya eh. So, kahit nakuha mo na yung magandang enchant mo ngayon, kailangan mo pa rin siya pa-levelin eh. Kasi yun, umpisa lang siya sa level 2 muna, gano'n. Tumataas yung value ng stats na makukuha mo. Tumataas Parang yung ganun. value ng stats. So, mas maganda rin siya i-prio after nung ano. Kung yung sa Okay. Illusion tsaka Ori, pili ko iwasan nyo muna. Sa ngayon, pero once na siguro marami na kayo, medyo marami-rami na yung gold coin nyo, and lagi nyo naman nalilimit yung weekly limit nitong mga to, pwede na kayo kumuha-kuha dyan as long as meron kayong source ng gold coin. Dito sa others, Sa others naman, kasi itong binding stone, pang ano lang ito eh, pang pitik-pitik lang yan. Kunyari, meron kang nakuha na stats. Kunyari, yung melee boon, level 5, yan, medyo okay na, di ba? Kaso, yung sub-stats niya, hindi pasok sa ano mo, tsaka mo lang siya bibilin. Pero alam ko, makakakuha ka naman na ito sa ano, sa Demon Treasure. May ipon yan, kahit di mo nabili ng kada yan. so okay siya. Foreign coin. Okay siya pero hindi siya must have, parang ganun. Ano lang siya, pitik lang. Kunyari, kinulang ka ng dalawa or isa, yan, pwede ka bumili. 90 lang nun. Etong ano, mga weapon ore. Kasi ito Weapon medyo ore, eastern to eh. armor Hindi ore. ito ganun ka ano eh, no? Oo. Ito naman, ang recommend ko para yun nga sa event. Meron din kasi to, may hiwala yun eh. Dalawang box. Bibigyan ka ng isang, ito yung pang bless. Saka yung isa, yung pang Oridicon, saka Illumine. So, sa akin Pero di sa adik, kung parang ano, wala naman masyado. kung gusto mo talagang gumastos ng gold coin para sa refine, feeling ko mas okay itong mga weapon or kaysa dito sa mismong pang refine. Kasi ito mas mahirap to kunin eh. Mas, mas rare kumbaga. So para sa akin mas sulit siya kung sakaling gusto mo talaga gumastos. Pero hindi ko pa rin mare-recommend dahil ang dami mong kailangan bilhin eh. Na ayan, yung feathers, yung valor, yung mora coin. So feeling ko mas maganda kung F2P ka, mas maganda na mag-stick ka dito para sa sure progress. Yan, maganda rin to. Kasi yung mga Oridicon Illumine mo, nakukuha mo rin yan doon sa mga box eh, sa De Berucci. Kahit pa pala dailies, makukuha mo siya sa dailies. Sa Eden Coin tol, Eden Coin shop, okay bilhin siya. Eden Coin. Wait. Kung hindi ka nagbabalak bumili ng ano to, Bounty Pass, yung 12k gold. Consumable. Yung mga consumable. Yan. So, function. Kailangan mo ng converters. Tapos na lang ng converter. Depende sa sa job. So, kailangan mo naman Kaya, din mga converters. Pero siguro mas okay na mas okay na bilhin talaga si si Radiant. Radiant ba? Radiant. Wait. Special reward. Bounty Pass. Saan nyo tol? Saan natin makikita ulit? Sa may rewards. Monthly Pass. Monthly Pass. Ayan. Mas okay talaga bilhin to si Bounty Pass. Kasi laking bagay nung only yung consumables mo. Yun, hindi ka na mababawasan kasi pagka dumating yung Tower of Nightmare, yung Ton, ka dun mauubusan ka ng Eden Coin, kakaka-upgrade ng stats. Yung mga damage to fire, damage to yun, dun ka. Medyo makati siya sa seasonal. Medyo So, kailangan mo at least save yung Eden Coin mo. Oo. Para sa ayan, ito, mas okay. Bili mo na lang tong Bounty Pass. Kasi makafarm mo rin naman tong 12k as F2P Tapos meron pa tayong yung map na pagpa-farman. Yan. Dito sa Panfair Isle, may mga gold coin din dito. Makakuha kayo dyan. Para mabuo yung 12k. Makakatuloy mabuo yung 12k. Parang unang 12k lang naman ang kailangan nyo ata talaga no? Kasi once na mabili mo na yung 12k na isang beses, makakuha ka na nito, tol? Mariready mo to, di ba? Yung gold coin na 9,000 tas 700 daily. Daily. Tama. To, tol? For 30 days to. Yun pa yung hindi ko sure kung ika-cut off nila. Pero alam ko 30 days yan. Kasi 26 ngayon. Tapos kunyari bumili ka, pa-cut off. Feeling ko 30 days siya. So
sulit talaga siya. So, kung gold coin at gold coin lang, pinaka-prior siguro ito. Kasi babalik niya naman yung gold coin mo na nagastos. Pero, Oh. at least makukuha mo na yung mga benefits agad. So, eto, sulit to. So, balik tayo dun sa Mahalaga yan. Mahalaga yung storage. Kung medyo malinis ka sa inventory mo. Consumables yan, napakahalaga rin yan. Kasi lalo ngayon, kunyari kung pari ka, FS, mga kailangan mo nung gemstone. Ubus yung Eden coin mo dyan. Sa isang pa lang eh. Sa isang grind pa lang ng TR. Ang katina niyan. Kaya okay rin to, bounty pass. Ipuna ko nga rin. Sa shop tol, sa social shop, ano bang magandang i-pry dito? Social shop. Kasi once na meron na tayo no, guild country. Ako, ang marirecommend ko pa rin dito tolad. Ano pa rin? Feathers. Ayan, Feathers pa dito. Feathers pa rin. Feathers pa rin talaga. Then next, kung after mo ng feathers. Tsaka ito pala, weekly, guild token chest. Ayan, bilhin nyo yan. Yung 2.5, tig to 2.5. Guild token chest, ito. 500 guild tokens. Sa may social shop. Bakit siya kayo bilhin? Pang-upgrade yan naman eh. Pang-upgrade siya nung guild stats. Guild stats. Medyo limited kasi yung no? Sa Malangdo yata nakukuha yun. Saka guild quest every week. Medyo limited yung guild token na currency. So, ito, makakatulong to for dagdag para sa mga upgrade. So, after nyan, feathers. Then, after ng feathers, si Valor ulit. Yan. Heart of Balot. Yan. Heart of Valor. Kasi itong mga cards, kung pwede naman kung maghahabol kayo ng cards. Kaso may kasi nito nabibili sa Zen, kaya hindi ko recommended yung bilhin yung cards dito. So para mas mahalaga pa rin na focusan mo ng resources is yung tatlo pa rin. Resources. Yung pa rin. Basta feathers muna sa ngayon. Feathers, tsaka Heart of Valor. Tsaka Mora coin. Kung may, kunyari, kinapos kayo ng konti, ng 100, bili kayo Mora, ganun. So, dito sa social shop, parehas pa rin ang social shop. Same pa rin. Sa Union, ano itong Union? Ayan, Union. Sa Union, tol, ito naman yung currency na nakukuha pag nag-a-assist ka, no? May weekly limit to, alam ko eh. Parang, hindi ko sure kung ano yung value, pero may weekly limit to. Dito naman, ang pinaka marirecommend ko dito, to na lang Purple Star Coin. Purple Star Coin. Yung pang 50. Yung pang, pagka nakabuo ka ng 50, one rare card, tsaka album pack. Yun din. Pandagdag tsaka may chance ka makakuha nung May chance ba yung makakuha ng purple card sa loob? Wait. Alam ko, alam ko meron yan. Meron. Tapos yung makakuha ka pa nung parang currency para sa card shop eh. Yung bilog na purple. Yun. Ito, advanced to card shop. Ayan, makakuha ka pa ng purple card redeem token. Kada 50 mo, kada 50 nung meron ka na itong isa. Basta makabuo ka nung pag combine mo siya ng isa. So dito, ito, si Purple Star Coin. Tsaka or kung kulang ka ng talagang kinulang ka ng Eden. Meron ding Eden dito. If ever na talagang short ka, okay din yung Eden dito. Then kung gusto mo naman mag-refine dito, medyo siguro medyo okay na kung bibilin mo tong dalawang weapon kasi na yan eh. Wala ang kalaban na lang niya is yung Purple Star Coin. Kung gusto mo talaga na parang mag-ups, mag-refine. Okay din to. Sulit din yan, kahit 900 padagdag-dagdagan mo kasi 10 piraso okay rin siya. Tsaka mahirap makakuha nito eh. Pagka mataas na yung refine mo, kailangan mo na yan eh. Kasi mahirap pagka hindi babay chance mo pa rin kasi madalas na mababa na yung success rate. Malaki na yung chance na bababa yung refine ng mas mapapagastos ka. So dito, sa part na to, okay na yung mga ore. Sa card shop, dito tol, sa advanced storage card shop.
Sa Advance Orange Card Shop, depende siya tol sa build. Sa build mo na to. Ah, So, ano na to, parang ikaw nang bahala dito sa... Saka ano naman to eh, dating din yung, basta na araw-araw ka nag-TTR, yung team rewards ng MVP, makakuha ka niyan. Depende na lang sa'yo kung ano yung gusto mong unahin. I-claim. Ako, ang ano ko kasi is yung Creoni, yung sa ignores target, duck, parry, and flee. Oo. Pero meron, iba, ang kinukuha nila yung Osiris para dun sa revive agad, instant revive. Instant resume. Instant revive. Ito. Oh, maganda rin. Then sa blue card, yun, yung kailangan nyo pa rin. Oh, yan. Naman. Depende Pero kasi sa blue plat card, mo. tol, medyo hindi maganda gumamit ng ano dito no? Ng precious card fragment. Kasi nabibili to lahat sa ano sa Zenny din Talento. Sa blue card. Ayan. And hindi siya ganun kahirap i-snap. Kasi ano pa to, madali pa to bilhin. Ang gagamitan mo ng card fragment talaga is itong advance. Kasi yung iba rito is mahirap na kunin katulad ng ito, yung Bongon, yung wala pa yung Orc Archer, no? Wala pa, hindi pa siguro. Maganda rito tol yata, ito yung mga baby pacifier kasi ito hindi to nabibili, no? Ito, yan ang limited na ano. Ito, mga limited cards. Limited cards. Hindi mo siya mapupulot eh. Dito lang siya mabibili sa ano na to. Hindi rin ito mabibili sa Zenny. Hindi. Alam ko hindi eh. Kasi hindi yata siya nabebenta. So ito nga maganda rito, tatlo. Kasi ito face wear, sa mouth wear, tsaka sa back wear. Ayun, kasi isipin mo dalawang mouth yung sa sa baby pacifier. Damage reduction to them yung pang ano agad siya. PDEF, ito, yung horn hammer, PDEF yan, tsaka attacks. Kaya yan yung i-upgrade mo pa yan. Kaya ito sa tol, purple shop, advanced purple shop, naman, sa build mo pa rin, depende pa rin sa build mo. Ano yan, pero ang kadalasan kasi sa mga PvP player, sila, skill worker, ganyan. Pagka medyo defensive mo, yan, Hydra, skill worker. Pag PvE player ka naman, Minorus. Pero meron kasing bigay ng Minorus isa. Tapos meron pa dun sa Ether Realm, yung sa daily lagi na. Bali, meron ka na agad dalawang Minorus. Pwede yun naman, kung i-upgrade mo siya, i-rush mo siya ng upgrade. Medyo mahirap nga lang po i-upgrade kasi ang kailangan mong tunawin i-dismantle dito is purple card din. Na medyo siya. Mo yung pang mismo, pang upgrade dun sa... Yung pang upgrade, pang awaken. Okay. So yan, kung PvE, Minorus. Kung PvP, Minorus. Hydra, Scale, Mark, Tara Frag, mga ganyan. Or defensive items. Right. Meta na ba yung peer dito? Meron yung peer dito. Ito, G-Earth. Anti-peer? Maganda rin ba na? Oo, maraming gumagamit nun. Pwede rin yan, G-Earth card. Kasi itong G-Earth card, rin siya, pwede rin siya doon sa Juperos. Kasi di ba merong mobs doon na ng fear? Pwede mo lang ipang yan. Tapos anti-Asura pa rin, or baby. Yan, Orc Baby. Pang defensive sa mga people. Pero yung Argeof ba, tol? Effective pa rin ba yung Argeof dito? Yung gagawin mong poison? Para lang magkaroon ka ng overall defense. Okay pa rin siya? Yan? Ang sa armor, yan. Yung Argeof, tsaka yung Pasana. Ang dami kasing nagaan ng fire dito eh. Oo, lalo. Biochem. Biochem, Meteor. Meteor. So, solid nga itong Pasana kung sakali. Mga headgear. Status blind. Sa FS, ito sikat. Marduk. Para hindi na sa silence. Kasi pag na-silence yung FS nyo, medyo delikado kayo sa PvP. Oo. Baka kill, wala kayo resu. So ito okay. Sa pet shop tol, meron pa tayong dito. Magandang iprayo. Na pet. Pet shop. Sa mga auto attacker tol, ang recommended ko, pang Sohi. Kasi may attack speed sila. Kasi lifesteal. Sa overall na damage naman, itong Squidget. Ito yung parang may P damage sa M damage ito eh. Maganda yan eh. Sa defensive, itong si Child to Purge, ito, napakalakas na itong
Dahil Oo, super kasi parang ito yung naka-devotion ka di ba? yun. Ang ano niya, ang counterpart niya, si King Piggy. King Piggy. Parang same ano sila eh, same type sila ng ano, pero mas malakas to si Child of Earth. So parehas pala defensive itong dalawang to. So kung tank, Oh. magagamit to palitan, no? Pwede silang Oo. palitan ni King Piggy. And yung ano pala tol, parang nakita ko lang sa pet. Sa pet is ilan Pet. ang slot? Ilan ang slot natin sa ng deploy? Deploy is Ang 4. madedeploy Ang mo, assist is 4. 5. 5. So, siyam. And ilan tong lahat? Ilang lahat na pet? 4, 8, tapos pang 9 si Bapo. So parang ang maganda. Tama no, nagdadagdag pa rin ng stats yung assist sa pet. May mga ano yan, may mga stats pa rin na bigay. May Pero ang cross stats na bigay sa'yo. Ay ano yan, yung pag naglalagay ka ng pet sa assist, May raw stats siyang bigay sa'yo. may cross stats na bigay yun. So okay kaya tol na kunyari, tikwa 100, lahat sila kukunin. Di mo muna sila ima-max tier, pero kukunin mo lahat para mabuo mo yung siyam na pet na nasa deploy. Tsaka sa assist. Yung ano, balik ko, parang gagawin mo, siya kukumpletuin mo muna bago mo ka sila mag-max out. i-upgrade. Para talagang sure progress na ano. Okay kaya 'yon na magiging or merong mga pet na kailangan talaga naka-max na. Meron kasing mga solid na ano tol. Na tawag dito, merong mga solid na skill kasi yung ibang pet eh. Kunyari, sa childhood, pagka kunyari nasa tier 2 na siya, nagre-regen na siya every 10 seconds. Eh. Tier 2 ba yun? May mga ganun kasi. Gusto nyo, parang fokusan yung pinakamakuha agad yung skill. Kasi kung kunyari may skill yung pet nyo na kailangan nyo sa build, okay pala na kung i-level up nyo yung mismong pet na kailangan nyo. Pero kung gusto nyo lang ng overall stats, pwede nyo silang bilhin ng tig-isa, tigwa 100 shards para ma-unlock lang lahat ng pet. Tapos, ma-deploy nyo siya sa assist tsaka dito sa mismong deploy. Para talagang kunyari, ito si Baphomet. Ito si Baphomet, nilagay ko sa assist. Tier 4, ang ano niya, stat bonus, max HP 120, max SP, tapos 19. Tapos ang physical lang plus 3. Bali parang max HP lang siya halos. Pwede naman. Pwede yun. Pwede rin doon. Kung magmi-min max ka ng ano mo, ng stats mo. Yun yung mga kailangan nating malaman na available bilhin dito sa shop kasi kung as long as naman tayo consistent lang na dailies, ganyan. At alam natin yung kung saan gagamitin yung resources natin. Talagang mapapalagan natin kahit yung mga spender dito sa version ng RO na to. Kasi limited yan. Katulad nga, kita nyo naman, limited yung gold coin. So kahit marami silang gold coin, meron silang slight advantage pero hindi sobrang laki ng gap. Unlike sa dating version ng RO. So ayan. Tuloy-tuloy lang naman lagi na nakakahabol din naman kayo sa kanila. Kasi basta tuloy-tuloy lang yung progress. Sipagan nyo lang yung release, guild events. Tsaka as alam nyo kung saan gagamitin yung resources. Ako suggest na iwasan nyo talaga yung mga medyo unsure. Yung tawag dyan, yung tsambahan kasi ito yung refine. Oo. So, doon na tayo sa sure progress kung gusto nyo na hindi talaga maiwan if ever. Pero kung tingin mo naman swerte ka sa refine and marunong ka talaga mag-refine, okay na investment yan kasi pag na-ahead ka naman sa refinement, ang daming benefits ng mga gears na bigay. So, nasa inyo pa rin naman yan. Pero ang masasuggest namin is stick pa rin talaga to sa sure progress. Yan, feathers, Heart of Valor, Mora Coin. Yung mga show na pang-upgrade. Para pagka nasa GVG or PvP, talagang ramdam natin na hindi tayo iwan dun sa progress ng mga spender. So, napatunayan natin yan next time. Hindi natin sure kung mananalo tayo, pero try nating ayain ng PvP yung mga tropa nating spender. Bali F2P versus kung sakasakali. F2P versus Whale or spender. Hindi tayo sure na mananalo, pero try natin. Ano lang naman, for enjoyment lang naman.
Pero ang sure ako dito, hindi tayo mawawanhit. Oo, yun. Yung pa, wala yung one. Feeling ko hindi tayo mawawanhit kasi hindi siya ginawang ganun. Yung talagang Unless Yura. merong gano'n. Di ba naman yung Champion. kasi ngayon. Unless champion. Yun. Kaya nga champion. Yun talaga ang champion. Loser na yun kung hindi niya ma-one hit. Loser na. Hindi naman. Baka champion. Baka champion. So that's it. I hope you'll be able to build a better character than any one of us. Thanks for watching. Peace.